Bali yung manok, minarinate ko sa patis, kalamansi, at paminta. At yung manok natin, syempre, galing kay Premium Choice Meat Shop. Kahit hindi nyo nahugasan dahil malinis. Sinilang. Dito kailangan malamog sa pagkakagisa yung sibuyas. Pero parang kulang sa mantika, nakalimutan ko. Ang ginagamit ko dito ay atswete oil. Okay? Olive oil naman yan, kaya wag muna tayong tumahol. Ang ginagawa ko dito, kapag mainit na yung oil, papatayin yung apoy, saka ibababad yung atswete seeds. Pero mabilis lang siya, hindi dapat lumalagpas ng 1 minute, kundi papakla siya pag matagal nakababad yung seeds. Kamatis na food processor kaya durug-durug siya. Pwede rin naman kapag walang food processor, pinuhin nyo na lang. Gisahin lang nating mabuti. Alam nyo ba kapag kulang sa gisa yung kamatis, mabilis ding mapanis. Saka ito tinanggalan na ng buto kasi yung buto nakakapanis din siya. Dahil tayo si OA, maglalagay pa tayo ng dagdag kamatis. Dahil gusto ko marami talagang kamatis sa sarsa. Ito medyo matagal, nasa 15 to 20 minutes. Basta importante dito, lamog na lamog sa pagkakagisa ang kamatis. Okay, lagyan na natin yung chicken. Palalambutan na natin sila. Lagyan natin ng water. And patis. Paminta. Dahil medyo may asim ang kamatis. Okay, papalambutan lang natin to hanggang sa lumambot na. Pakukuluan lang natin to hanggang sa lumambot na ang manok. Oh, wow. Ganda ng sarsa. Ay, ang sarsa. Ayan. Ito yung sarsa na gusto. Kaya nagdagdag ako ng kamatis kasi marami din po yung manok ko. 2 kilo mahigit din yung manok. Imagine kung hindi ko siya dinagdagan, hindi magkakaroon ng ganyang kasarsa. Medyo tuyot siya. So, ang measurement dito, 1 kilo of chicken, dapat 1 kilo din po yung kamatis na ilalagay nyo. Ganun po siya. Ito, safe na hindi mabilis mapanis kasi tinanggalan natin ng buto. Pero may isang hack ako dyan para hindi rin mabilis mapanis. Nilalagyan ko ng suka. Kung alam nyo marami niluto nyo at takot kayo mapanisan, lagyan nyo ng suka. Okay, mag-alala kasi hindi po aasim yan. Parang babalanse lang siya. Yan, kay 3 tablespoon. Okay. Then, lutuin maigi yung suka para hindi siya maasim. Yan, para iwas panis. Okay? Test na natin yung manok kung malambot na. Malambot na. Umaray eh. Sabi niya, malambot na ako. Sinirbo na nga ni. Tikman na natin. Ito yung nagtatawag talaga ng kanin. Sarap ng lasang-lasam yung kamatis. Pero alam mo yon, hindi maasim yung kamatis. Lutong-luto. Ayan na siya. Ang ganda ng sarsa ng ating. Lagyan niyo sa comment box ang tawag sa recipe na to. Sasabihin mo nag-comment, pag-iisipin mo pa kami. Hindi, ano po ito, kinamatisang manok. Obvious naman kasi niluto siya sa maraming kamatis. Grabe yung sarsa niya, oh. Ayan, habang naantay nating maluto ito dahil malapit nang maluto, magtitimpla muna tayo ng lovely fiber drink para hindi tayo mapadami ng kain. At kailangan natin ng fiber sa katawan everyday. So, napakaganda po ni Lovely. Lakas makaglow. Gusto ko muna siyang i-plating kasi ang ganda ng ano niya. Kunin natin puro legs. Dahil favorite naman anak ko yung leg. Ooh. Okay, sa probinsya yung mga gantong recipe, di ba usually sa probinsya, ang daming kamatis, tapos mura lang kilo ng kamatis sa kanila. Kinamatisang manok. Panghandaan na rin to, no? Yung kagandaan pag marami kayong kamatis na nilagay, marami din syempre yung sarsa nyo. Wow. Kinamatisang manok. Yes! Sakto lang yung lambot ng manok, hindi siya super lambot. Ang sarap! Siyempre, luto mo yan. Masarap naman talaga. Siyempre, alam mo, yung mga ingredients na nilagay mo, hindi mo tinipid. Diba? Uy, ang sarap. Sarap ng salsa. Gusto ko magkanin, pero kasi, naka-low carb na ako, so, hindi tayo magkakanin. Magpapapak na lang tayo. Actually, sa low carb, hindi din kasi pwede maraming kamatis. Okay? Kaya, puro manok na lang tayo. Masarap kasi pasok na pasok sa manok yung lasa, dahil nga pinakulaan natin siya sa maraming kamatis. Nakita niyo na naman yan. May nakabukod. Alam niya mangyari sa natira. Okay? Ibang version na naman ang gagawin natin dito sa natira. Anong version kaya? Comment down. Alam nyo na, may natira. Ibang recipe na naman tayong gagawin. So, dalawang klase kasi ang kinamatisang manok. Ito, yung masarsa. Ayan yung isang version. Gagawin natin yung isang version, yung masabaw. Okay, so lalagyan natin ito ng sabaw. Okay, dahil naglagay tayo ng water, syempre tatabang yan. Dagdag tayo ng konting pati. Optional, lagyan natin ng chicken cube. And more pepper para lumasa. Lagyan natin ng sili. Okay, gupitin natin isang sili. So, lumasa na siya. Ayan. Lagyan na natin si pechay. Ito, mas healthy yung may sabaw kasi marami pong gulay. So, piliin na lang kayo kung anong gusto nyo, kung masarap ang gusto nyo or masabaw. Ayan, dalawang version po kasi ang kinamatisan. Okay, tikman ulit natin.
Ang sarap talaga sa sabaw, yung maraming kamatis. Kaya nga, di ba, kapag sinigang, ang dami ko rin maglagay ng kamatis. Ayan, luto na ang ating second version ng kinamatisang manok na may sabaw. Ayan, nagbubukod na naman siya. Bakit ka na naman nagbubukod? Akala namin tapos ka na. Wait lang mga be, hindi pa ako tapos. Ayan siya. Okay, kunin natin yung mga veggies. Alam nyo, kapag tinatamad kayong maghanda, ganito gawin nyo, isang recipe tapos 3 version na lang. Pwede yun. For akala nila, 3 yung niluto nyo, pero ang totoo niyan, 1 lang po ang niluto nyo. Yeah, masarap dito half cook lang yung pechay. Diba? Sarap ng sabaw niyan. Ito, bagay naman sa mga kids na gusto masabaw. Di ba may mga bata na ayaw na masarap? Gusto sabaw. Ayan. So, bagay na bagay yan. Napapaso na sila ang may hawak. Ito na yung ating kinamatisang manok. Bakit may natira? Wait lang mga be. Wait lang. Bakit nga ba may natira? So, yung third version ng kinamatisang manok, ito na. Lalagay na natin. Kakanggata. 2 nyog lang inilagay ko dito para hindi masyadong OA sa lasa ng gata para bumalansi pa din siya. Kung alam niyo yung tom yum, medyo similar siya sa tom yum, di ba? Kasi yun may tomatoes din, masabaw, may gata. Ang pagkakaiba lang nila, hindi ito maasim. Although may konting asim siya from the kamatis, pero hindi katulad sa tom yum kasi mas maasim. Kaya kung gusto niyo ng masabaw na makrema, pwede po kayo maglagay ng gata. Ayan na. O di ba? Ang ganda sa camera. Anong tawag sa dish na to? Sa pangatlong dish? Comment down below. Malawang niluto natin, yung kinamatisan na masabaw. Oh, MG. Sarap ng sabaw. Ang sarap isabaw sa kanin nito. Yan, ito na siya. Yan, ang creamy ng sabaw, oh. Laksa yarn. Masarap to, medyo maanghang. Ayan, masarap siya, may kick ng anghang kasi nga may gata. Konti lang para makain naman ng kids. Parang laksa yung kulay ng soup niya. Look. Oh, di ba? Parang kumakain ng laksa na hindi sobrang makapal yung lasa ng sabaw, parang ganun. Uy, try nyo sa kinamatisan, may gata, masarap. Tapos may konting sili. Ang sarap, hindi ako nagbibiro. Kaya ko ubusin to. Lukutin na natin. May matitira na naman kaya? Di wala, kinuha niya na lahat. Walang matitira, safe na. Parang yung viewers na papagod eh. Hindi ka pa rin tapos. Tama na. Uy, ang ganda ng niya. Appreciate nyo naman yan. Ganda ng sabaw niya talaga, promise. So, pwede pala ha. Kinamatisan na may gata. Tingnan niyo yung sabaw naman. Ayan na yung 3 version natin ng kinamatisan. Una, yung may sarsa. Pangalawa, yung kinamatisan na may sabaw. Pangatlo, yung kinamatisang may sabaw na may gata. Okay? Ganyan mag-trip si Modern Nanay. At hindi pa tayo tapos. Nakikita nyo to? Kakadireto ko mamaya yan. Kaya 3 recipe na naman ang binagong tadhana ni Modern Nanay.